guys! Welcome back to my channel. So, ang isi-share ko po sa inyo is about land-based OFW members minimum SSS contribution. So, magkano yung minimum contribution ngayon? So, ito po ay magsisimula ngayong January 2025. So, ako nga po pala si Jean. I am currently a Senior Marketing Director sa IMG, Professional Career Eligible, Associate Financial Planner, and Certified Life Underwriter or a licensed agent po ako sa Manila Bankers Life Insurance. Okay? So, yung ating pong members contribution sa SSS po ay nag-increase po siya from 14% to 15%. So, ngayong taong ito po siya magsisimula. So, ngayong January 2025. So, meaning 15% ng ating salary or ng ating income, doon po siya kukunin. So, ito pong pag-increase na ito is based po siya sa Republic Act 11199 na pinirmahan po ng ating former president na si Rodrigo Duterte. Ano ba yung nakasaad sa Republic Act na yon? So, nakasaad po dito na from 2019 hanggang 2025, ang ating SSS contribution po ay mag-i-increase po siya ng 1% hanggang sa ma-reach niya ang 15% ngayong taong 2025. So, every other year po yung pag-increase niya. So, kung makikita niyo po dito sa baba, yung 2023 po ay 14% lamang po ng ating income ang ating nagiging contribution. So, 2023 to 2024. So, ngayong 2025 na bago po siya. So, noong pa pong 2019 siya nagsimula. So, gradually po yung kanyang pag-increase o pagtaas. So, guys, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po kayo sa channel ko. So, subscribe po kayo para ma-notify po kayo pag may bago akong video upload. At saka, syempre po, kung meron kayong comment or question, mas mabilis po akong na-notify. Okay? So, ang ating pong minimum monthly salary credit na pagbabasihan as OFW is 8,000 pesos. So, last year, mga nagdaang taon, 8,000 pesos pa rin po talaga yung pinagbabasihan. So, hindi po siya nabago. And then, ang maximum monthly salary credit po ay ngayon ay 35,000 na dating 30,000 pesos. So, nag-increase po siya ng 5,000 pesos. So, guys, mayroon nga rin po pala ako muna sa inyong gustong i-share na konting information about mutual fund investment. Ano ba yung mutual fund investment? So, ito yung indirect investment sa stock market. So, meron tayo tinatawag na direct and indirect investments sa stock market. So, for example, meron kang 1,000 pesos. Kaya mo mag-ipon ng 1,000 pesos every month. So, meron tayong tinatawag na investment vehicle na pwede magbigay sa atin ng iba't ibang interest. Merong 4%, merong iba naman 12% ang kayang ibigay. Just for example po, kaya mo mag-ipon ng 1,000 monthly na ilagay siya sa investment monthly. So, for 20 years, for example, itong 1,000 mo, every month mong gagawin, maglalagay ka ng investment every month. After 20 years, kung dito sa 12% investment vehicle natin siya ilalagay, yung 1,000 na savings natin, pwede siya maging 999,000 pesos. So, almost 1 million siya. Kung i-compute mo siya, so try to compute po, 1,000 times 12 is 12,000 lamang siya, di ba po? So, 12,000, i-times natin sa 20 years, 240,000 lamang yun, kung tutuusin, di ba po? Pero, pag inilagay natin siya sa investment, pwede siya maging 999,000 pesos. So, yun yung advantage kung ilalagay natin sa investment instead sa bangko. Kasi si bank, si SSS, si Pag-ibig, yung mga pera natin, sa investment din nila inilalagay. Ano po? So, yung investment po is made easy po siya through IMG's Financial Education Program. Ito po ay safe, easy, secure, and affordable. So, for a minimum of 1,000 pesos, pwede ka na magsimula ng investment. So, ito po ay regulated by Securities and Exchange Commission. So, legal na legal po siya. Ito pong mga company nito ay ilan lamang sa mga company na pinaglalagyan ng ating investment. So, ang kapartner po ni IMG sa mutual fund investment is the Ramver Financial. So, pwede nyo pong i-search itong Ramver Financial. Siguro yung iba sa inyo narinig na itong Ramver Financial. So siya po yung tumutulong kay IMG o kapartner ni IMG para dito sa mutual fund investment. So, guys, you can start your journey to financial freedom sa
pagsisimula po sa mutual fund investment. So, napakalaki po na makikita yung diferensya kung sa bangko lang ilalagay ang pera at sa investment. So, kung sa investment po, mas malaki po ang kikitain ng ating pera. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, sa maliit na halaga, 1,000 lang po, pwede kayong makapagsimula ng investment. Ilalagay po siya sa Solvivo Strategic Fund yung ating initial investment na 1,000 pesos. So, after po niyan, pwede kayo mag-top up o magdagdag ng additional investment for as low as 20 pesos. Yes po, tama po yun. Ang narinig nyo, 20 pesos po. Actually, last time po is 500 pesos yung minimum top up. So, si IMG ginawang 20 pesos. So, anytime pwede ka magdagdag kahit everyday mo siya gawin, pwede po. No? Kaya yung ating 20 pesos, huwag mo nang ibili ng Yossi yan. Okay? So, may halaga pa rin po siya kahit 20 pesos. Huwag mong ilang lang ang 20 pesos dahil yung 20 pesos na yan, pag inipon mo yan araw-araw, inilagay mo araw-araw sa investment, magkano rin yan sa 30 days. So, hindi mo napapansin, lumalago na siya. So, gusto ko lang pong i-note, okay guys, note lang po na si IMG po, hindi po siya nagbebenta ng mutual fund. So, si Ramper Financials po ang nagpo-provide niyan. Okay? So, kung may question kayo or info, pwede kayong umattend sa aming Zoom o webinar via. So, message nyo lang po ako sa aking Facebook account. So, actually, ito po mutual fund investment ay isa lamang po sa benefits ng IMG out of 63 benefits. So, gusto ko pong i-share lalo na sa mga OFW dahil napakaganda po nitong IMG. Bilang OFW, meron tayong 63 benefits. May protection tayo. What is protection? Meron tayong accidental protection, etc. etc. So, ang dami po. Sa maliit na halaga lamang po ng membership fee, marami na pong kapalit na benefits siyaan. Okay? Lifetime po siya. So, let's continue to our topic. So, land-based OFW member. So, regardless po na nag-increase yung ating contribution, actually, advantage po siya sa ating part. Bakit? Kasi it also means higher benefits. Higher benefits din po yung ating makukuha. Kasi syempre po, yung ating magiging pension is nakabase diyan kung magkano ba yung ating contribution na ibinigay or ibinayad. Okay? So, ang minimum monthly salary credit po is based of 8,000 pesos. So, nung nakarang taon is sa 14% siya nakabase. Okay? So, yung dating 1,120 na inuhulog mo every month, ngayon po ay mababago na. Magiging 1,200 pesos na siya. Ito na po yung ating bagong rate. Ito po yung minimum. Ito po yung pinaka mababa o pinakamaliit na halaga na pwede nating gawin o ibayad na contribution para sa SSS. Pwede na naman siya mag-increase. Depende po sa inyo kung magkano yung gusto nyong ihulog dahil hindi naman po i-check kung magkano yung actual salary natin as OFW kasi isa din po akong OFW. So, maximum monthly salary credit po, dati po is 30,000, so nasa 4,002 po yung old rate. Ngayon po ay since 15% po, 35,000 yung maximum salary credit. So, ang magiging monthly po na contribution is 5,250. So, itong 5,250 po, ayan po ay may breakdown. Okay? Mayroong iba po dyan na amount na mapupunta sa mandatory provident fund. So, yung mandatory provident fund is also an investment po siya. So, sa next video presentation ko po, ipapakita ko po yung buong detalye. So, from 8,000 hanggang 35,000 para makita nyo po kung sa anong salary credit magkakaroon ng monthly provident fund. Okay? So, abangan nyo po yung next video presentation ko para doon. So, for more videos po, you can browse on my channel. May mga iba pa pong info about sa channel ko, about SSS, pag-ibig, etc., PhilHealth. So, browse lang po kayo sa channel ko. So, thank you guys for watching. God bless everyone. Bye!